tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ito ang pinakasariwang balita mula sa gitnang silangan. Muling sumiklab ang matinding tensyon sa rehiyon matapos ilunsad ng Iran ang isang serye ng mga ganting salakay laban sa mga base militar ng Estados Unidos sa Jordan at sa buong rehiyon ng Gulf. Ang mapanganib na hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong mundo habang mabilis na lumalala ang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa opisyal na ulat ng Iranian media, kinumpirma ng Revolutionary Guards ng Iran na direkta nilang tinarget ang isang base ng Amerika sa Jordan kasama ang 21 pang estratehikong lokasyon sa rehiyon ng Gulf, partikular sa Kuwait at Bahrain. Ang malawakang pag-ataking ito ay nagmamarka ng isa sa pinakamalaking sagupaan mula nang magkasundo ang dalawang panig sa isang tigil putukan noong buwan ng Abril. Nagsimula ang panibagong serye ng karahasan matapos iutos ni US President Donald Trump ang mga pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Ang desisyong ito ng White House ay bilang tugon sa naunang pagbagsak ng isang US Apache helicopter na pinaniniwala ang binaril ng puwersang Iranian sa labas ng kanilang teritoryo. Agad na nag-utos ng mabilisang ganti ang pamahalaang Amerikano upang ipatupad ang kanilang babala. Ang kasalukuyang labanan ay itinuturing na pinakamalalang insidente ng palitan ng puwersa mula nang ipatupad ang ceasefire kasunduan noong nakaraang buwan. Ipinapakita nito na ang marupok na kapayapaan sa rehiyon ay tuluyan ng gumuho. Ang mabilis na pagdami ng mga pag-atake ay nagpapataas ng alarma sa komunidad ng mga bansa na nag-aalala sa posibleng pagsiklab ng isang mas malawak at hindi kontroladong digmaan. Sa panig ng militar ng Estados Unidos, kinumpirma ng Department of Defense na matagumpay nilang tinarget ang mga air defense system, ground control stations, at surveillance radar C-10 Iran malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Pentagon, ang mga instalasyong ito ay direktang ginagamit ng militar ng Iran upang subaybayan at harangan ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng mga koalisyong bansa. Sa isang eksklusibong pahayag sa ABC News, binigyang diin ni Pangulong Donald Trump na ang tugon ng Amerika ay dapat maging napakalakas, matindi at makapangyarihan. Ayon sa kanya, ang ginawang hakbang ng US Central Command ay sapat na patunay na hindi papayagan ng Washington ang anumang direktang pananakit sa kanilang mga sundalo at kagamitang militar sa alinmang bahagi ng internasyonal na teritoryo. Ang mabilis na paglala ng karahasang ito ay nagdudulot ngayon ng malalim na pagdududa sa posibilidad ng isang pangmatagalang kasunduan upang wakasan ang digmaan na nagsimula pa noong ika-28 ng Pebrero. Ang labanang ito na nag-umpisa sa magkasanib na pag-atake ng Amerika at Israel laban sa Iran ay patuloy na nagpapahirap sa mga diplomatikong pagsisikap ng iba't ilang bansa na maibalik ang kapayapaan. Batay sa mga ulat mula sa US Central Command, ang huling serye ng mga pag-atake ng Amerika ay tumagal ng halos 4 na oras bago opisyal na natapos. Kinumpirma ng isang opisyal ng Estados Unidos na halos 20 target ng Iran ang matagumpay na tinamaan, kabilang ang Qeshm Island at ang daungang lungsod ng Sirik na kapwa matatagpuan sa napakahalaga at estratehikong daanan ng Strait of Hormuz. Narinig ang malalakas sa pagsabog sa karatig lugar ng Bandar Abbas at sa paligid ng Jask na malapit sa mismong pasukan ng Strait of Hormuz. Ayon sa mga lokal na residente at ulat, ang mga pagyanig ay nagdulot ng matinding takot sa mamamayan. Ang Strait of Hormuz ay kilala bilang isa sa pinakakritikal na daanan ng langis sa buong mundo, kung saan ang anumang gulo rito ay may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bilang tugon, ipinahayag ng Revolutionary Guards ng Iran na ginamit nila ang kanilang mga makabagong long-range missiles upang targetin ang 4 na lokasyon sa Al-Azraq base sa Jordan. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, kabilang sa mga tinamaan ang mga hangar ng F-35 fighter jets at isang command and control center. Nagbabala rin sila ng mas matinding ganti kung magpapatuloy ang agresyon ng Amerika sa rehiyon. Kinumpirma naman ng sandatahang lakas ng Jordan na matagumpay nilang naharang at nabaril ang 5 missile na ibinuga mula sa Iran patungo sa Al-Azraq base. Ayon sa militar ng Jordan, ang mga labi ng mga missile ay bumagsak sa kanilang sariling teritoryo ngunit masuwerteng walang naiulat na nasugatan o malaking pinsala sa mga ari-arian ng sibilyan. Nanatiling alerto ang kanilang depensa sa anumang banta.
Dahil sa mabilis na pag-init ng sitwasyon at takot sa digmaan, agad na umakyat ng humigit kumulang 1% ang presyo ng petrolyo sa maagang kalakalan sa Asya. Ang reaksyong ito ng pandaigdigang merkado ay nagpapakita ng matinding pangamba ng mga mamumuhunan sa posibleng pagkaantala ng supply ng krudo mula sa gitnang silangan, lalo na't ang Strait of Hormuz ay nananatiling nasa ilalim ng banta ng labanan. Kung babalikan ng pinagmulan ng insidente, isang Amerikanong Apache helicopter ang bumagsak matapos atakihin ng isang Iranian attack drone noong Martes. Ayon sa isang opisyal na tumangging magpabanggit ng pangalan, ang insidente ay naganap habang nagsasagawa ng regular na patrol ang helicopter sa karagatan malapit sa baybayin ng Oman na nagbunga ng agarang reaksyon at matinding galit mula sa hukbong Amerikano. Sa kabutihang palad, ang dalawang piloto ng nasirang helicopter ay nailigtas ng isang surface drone ng US Navy sa gitna ng karagatan. Ayon sa ulat ng militar, natagpuan ng mga piloto pagkatapos ng 2 oras na operasyon ng paghahanap at sila ngayon ay nasa matatag na kondisyon. Ang mabilis na pagsagip na ito ay nagpapakita ng kahandaan at modernong kakayahan ng mga puwersang Amerikano sa dagat. Sa kabilang banda, itinanggi ng Estado ng Iran ang mga akusasyon ng Amerika. Ayon sa kanilang opisyal na media na nagmula sa isang militar na source, walang anumang agresibong operasyong panghimpapawid ang isinagawa ng kanilang bansa sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 24 na oras bago ang insidente. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng magkaibang bersyon ng kwento sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi direktang tinalakay ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang pagbagsak ng helicopter, ngunit nagbabala ito sa pamamagitan ng social media platform na X. Ayon sa kanya, ang pananatili ng mga dayuhang puwersa sa rehiyon ay nagdudulot lamang ng panganib na masangkot sa mga aksidente o palitan ng putok. Ang pinakamahusay na solusyon aniya upang maiwasan ang trahedya ay ang tuluyang pag-alis ng mga ito. Sa kanyang pakikipag-usap sa The Wall Street Journal sa pamamagitan ng telepono, tila minaliit ni Pangulong Trump ang insidente ng helicopter at sinabing hindi ito malaking bagay dahil ligtas naman ang mga piloto. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na ang pangyayaring ito ay lalong magpapahirap sa mga pagsisikap na makamit ang isang kasunduang pangkapayapaan at tuluyang buksan muli ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng mga pahayag ni Trump na malapit nang magkasundo ang dalawang bansa, halos walang senyales ng pag-unlad mula nang magsimula ang tigil putukan noong Abril. Patuloy pa rin ang sagupaan sa pagitan ng Israel at mga militanteng Hezbollah na suportado ng Iran sa Lebanon, habang nananatili ang mahigpit na paghihigpit ng Tehran sa mga barkong dumadaan sa estratehikong lagusan ng Strait of Hormuz. Ayon kay US Energy Secretary Chris Wright, unti-unti nang tumataas ang daloy ng mga barko sa Strait of Hormuz, ngunit aabutin pa ng maraming buwan bago maibalik sa normal ang supply ng enerhiya kapag natapos na ang digmaan. Bago ang labanang ito, ang nasabing daanan ay may hawak sa halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng krudong langis at liquefied natural gas sa buong pandaigdigang merkado. Sa pagtatapos, nananatiling malayo ang agwat ng dalawang panig sa negosasyon. Hinihiling ni Trump na tiyakin ang anumang kasunduan na hindi makakagawa ng sandatang nuklear ang Iran, habang igit naman ng Tehran ang pag-angat ng mga parusang pang-ekonomiya at pagkilala sa kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito sa aming Pandaigdigang Balita.